Marami sa mga kababayan natin ngayon ang nangangamba sa kanilang mga iba't ibang mga status dito sa Canada kasi merong mga implied ang status, merong mga hindi na na-renew ang kanilang work permit, meron namang iba na nakahanap ng employer sa ibang mga province. At kahit sila nakahanap na ng employer, ng opportunity sa ibang province, ang kanila naman pinapangambahan ay kung papaano sila marirenew ulit sa kanilang work permit or kung paano sila magiging permanent resident doon sa province na yun. Kasi dahil sa, alam nyo naman kung ano nang nangyayari dito ngayon sa Canada na nagkakaroon ng mga paghihigpit, lalo na sa mga temporary residents. Meaning to say, yung mga temporary foreign workers at international students. Kasi dahil do sa krisis nga na dumami yung mga temporary residents dito, parang na out of control. Kaya ngayon ay isinasaayos yun para para maging smooth din yung process do sa mga kababayan natin na nandito na nag-a-apply ng permanent resident. Kasi meron ngayong backlog pagdating sa pagpoproseso ng inyong mga papers. At dahil nga dyan, yung ilan sa ating mga kababayan, at ito naman hindi nalingid sa inyo, na syempre na yung mga nai-experience nila dito sa Canada ay ibino-brought up nila ngayon sa social media. Kasi halos lahat na siguro, sabi ko nang naandito ay mga content creators na rin. At ito naman, napapanood nyo na ito, mga kababayan. Lalo na sa Facebook. Na inilalabas nila doon, ipinopost nila yung kanilang mga iba't ibang mga experience dito. So, kumbaga, yun na rin yung way nila para ilabas nila yung kanilang mga hinaing. At kaya naman, syempre, dahil ipinost mo yon sa social media, you are subject to criticism. It's always like that. And alam ko naman na alam nila yon ng mga content creators, na mga kababayan natin na nagpo-post ng mga kanilang mga experiences dito sa Canada. Alam naman nila yon na syempre once mag-post ka ron, you are subject to criticism. At yung iba nga ay talagang, kumbaga, kasi pag nakahanap ka ng simpatya sa social media, it's either makahanap ka ng simpatya or i-criticize ka nila. Yung iba, gustong-gusto nila yon kasi once na dun sa iyong post ng isang video ay umani siya ng iba't ibang mga comments, engagement yun. Di ba? And kung may engagement, mas yung video mo, mas magva-viral doon pagka ipinost mo. So, yun, alam naman na nila yun, yung side na yun. What I am getting at is, dahil nga doon sa mga pagpo-post nila, lalo na yung mga temporary pa lang ang status dito sa Canada, ay umaani sila ng iba't ibang mga comments. Meron ngang parang nagkakaroon na ng bangayan minsan na yung, eto ngayon yung current na nangyayari, yung bakit daw yung mga citizens at permanent residents dito sa Canada, and I know for sure na ito, hindi to parang yung pangkalahatan. This is not, kasi pag minsan pagka sinabing, ay, yung mga, pag sinabing yung word na mga, parang pangkalahatan na no? Generalize na lahat ng ganito ay ganito pala ang mga ugali nila. Kasi lumalabas dun sa issue ngayon na yung daw mga permanent resident, mga citizen dito sa Canada ay gustong paalisin yung mga temporary residents. Meaning to say, yung temporary foreign worker at international students. Kasi nababasa nila dun sa mga comments na sinasabi
Na halimbawa, yung isang kabayan natin na temporary ang status dito sa Canada, ay nag-post na sinasabi na, ayan, eto, nahihirapan kami dito sa Canada. Nahihirapan kami in terms of dun sa status. Akala namin madali lang dito sa Canada. Akala namin pagdating namin dito ay kumbaga parang malaki ang sahod, which is true din naman kasi meron naman mga skilled workers dito na malaki ang sahod, pero malaki naman din yung cost of living dito sa Canada. Parang yung expectation nila versus dun sa reality, iba yung kanilang realidad na nangyayari dito sa Canada. And we have different realities here in Canada. Meron tayo kasing mga iba't ibang mga experience dito. And no two experience is the same. Yan po ang tatandaan nyo. Kung halimbawa, yung isang kabayan natin ay nag-post sa social media na nahihirapan sila dito sa Canada, it doesn't mean to say na lahat ng tao dito sa Canada ay nahihirapan. It doesn't work that way. Or kung meron namang magpo-post sa social media na maganda ang kanilang experience dito, sila ay para sabihin nating successful dito sa Canada, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng sasakyan. So, even so, iba yung kanyang experience. Mga kababayan, kasi kung ganun yung posting niya, syempre iba yung comment ng iba kasi iba yung karanasan nila eh. Sasabihin, hindi naman totoo yung sinasabi niyan. Oo, meron kang bahay, meron kang sasakyan, pero utang naman yan. Meron din po mga kabayan natin dito na hindi po talaga nila utang yung kanilang bahay. May mga kilala ako dito na talagang fully paid po yung bahay nila. Kasi meron silang ibang pinagkakakitaan eh. Hindi po sila empleyado eh. Meron po silang business dito. Yung iba talagang meron silang ibang paraan kung paano kumita ng pera. Siyempre, yung paraan na yun, legal way po yun. Hindi po yun illegal. Kilala ko po yung iba na talagang masabi nating may kaya. Hindi lang po may kayabangan. May kaya po talaga sila. Na meron silang business, meron silang sariling bahay, nabayaran nila, it's paid off. Pati yung sasakyan nila, it's paid off. So may mga ganyan po. At hindi po lahat, di ba? Kaya po yung iba, nasasabi nila, hindi naman totoo yun. Totoo po yun doon sa kanila. Yun yung reality nila. Kasi dahil nga, meron silang pinagkakikitaang pera na hindi natin linya. Kasi yung iba po dito, syempre kung kayo ay iba yung inyong trabaho dito, 'di ba, mga kababayan? So, iba rin po yung kita ninyo. Kaya, kumbaga, meron po tayong mga iba't ibang mga experiences. At ang nakakalungkot nga dito is, kung minsan, tayo mismo mga Filipinos ang nagbabangayan. Lalo na pagdating sa social media. Pag nagbasa po kayo ng sa isang posting ng mga comments, yung thread ng comments, nako, sari-sari po, iba-iba po, bangayan dito, bangayan dyan. Na sinasabi nga nung iba ay, lalo na yung mga ibang mga citizens at permanent resident dito, ay bakit hindi na lang daw pauwiin yung mga temporary foreign workers na yan. So, ganun po, minsan mababasa mo yung ganun na talagang hurting dun sa ibang mga kababayan natin. Pero yung iba na mga kababayan natin na nagpo-post nun is either gusto nila mag-viral yung kanilang post na yon, yung kanilang video na yon. Kasi once na pinost nyo po ang isang, kahit pa po sabihin natin na this is not for the views, this is just to share. Hindi po totoo yun eh, mga kababayan eh. In reality, kung talagang it's not for the views, bakit nyo pa pinost? Di ba? Bakit nyo pa i-share? Kung talagang hindi yun for the views. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Hindi po ako naniniwala doon. Once na may mag-post na sinasabi nila mismo na this is not for the views, for the views po talaga yun. Kasi para saan yun? Pag share mo, wala kang audience na gusto mong
mapanood yung iyong video, kaya mo shinare. Kasi kung hindi talaga for the views yun, sana hindi mo na shinare. Di ba? So what's the reason for you sharing that? It doesn't make sense po, mga kababayan. Lalo na sinabi mo pa yung word na yun. Di ba? Di sana hindi mo na sinabi yun. Pinost mo na lang. Di ba? Kung yun talaga yung intent mo. At saka, or you can post it privately. Di ba? Or you can just post it to your friends. But the mere fact that you're posting is a public posting, ibig sabihin po, naghahanap ka na po ng viewer mo nun. Di ba? Kaya hindi po ako naniniwala doon doon sa mga nagpo-post na this is not for the views. This is just to share. Hindi mo na lang sana share yun. Ano po, yun po yung logic doon. So, kaya, ngayon, yan po yung nangyayari. Meron naman pong, syempre, sasagot din yung temporary foreign worker dun sa citizen na nagsabi nun. Hindi nyo naman confirm kung citizen talaga yun yung nagsabing yun di ba? Sasabihin lang nila talagang, ngayon nagkakalabasan na nga rin po ng may mga nagpo-post na din ng passport nila na Canadian citizen sila. No. Tapos sasabihin nila, this is not to brag, but to inspire. Ayun po, mga kababayan. So, minsan natatawa na lang po ako pagka lalo na nagtitingin ako sa social media ngayon. At parang hindi po maganda na yung mga bangayan na ganon, lalo na kapwa Pilipino pa nagsasalita, nagko-komentuhan sa isang posting. So, ngayon po, sana doon sa mga kababayan natin na naandito as temporary foreign worker, ay makahanap po kayo ng way kung paano una ma-extend ang inyong work permit, makahanap po kayo ng employer, at eventually, maging permanent resident din po kayo dito sa Canada. And whatever posting na makita nyo sa social media is at the end of the day, ay yung kapalaran nyo po, wala po dun sa mga tao na nagpo-post sa social media. Yan po ang tatandaan nyo, mga kababayan. Una, wala po tayong dapat sisihin sa ating magiging kapalaran dito sa Canada. Hindi nyo po pwedeng sisihin yung mga, halimbawa, nagpo-post sa social media about their life here in Canada na ang sisisihin nyo sila dahil sa sinapit ninyong kapalaran dito. Kasi we have to be accountable for our own decision in life. Yan po ang tatandaan ninyo, mga kababayan. And ayun nga po, sana po ay maging permanent resident din po kayo eventually dito. Ano man po ang status nyo dito sa Canada, ay sana maging maayos po. May narinig nga po kung isang financial advisor na nagsabi sa akin na, it will get better. Yun po sabi niya. It will always get better. So, yun po yung lagi nating isipin sa ating mga sarili. Let's inspire ourselves. Kasi wala po mag-i-inspire sa sarili ninyo kundi kayo rin po Kayo rin po ang mag-i-inspire sa sarili ninyo. Kaya always, ang sabi ko is, think positive, mga kababayan. Pero alam ko yung iba, sasabihin nila, think positive, negative na nga nangyayari sa buhay namin. Life is a choice po, mga kababayan. Life is a choice. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kung ano yung isinisiksik natin sa ating mga utak, eventually that will be our reality. Kung puro negative po ang sinisiksik natin sa ating mga pag-iisip, yun po yung realidad natin. Di ba? Kasi life is a choice nga po If you wanted to be happy, it's entirely up to you. Di ba? Merong mga tao na lahat po ng tao, mga kababayan, wala pong tao sa mundo na walang problema.
Tatandaan nyo po yan. Sabi nga nila, nasa pagdadala lang po yan ng ating kanyang mga, sabihin na nating mga krus, di ba? So, mga kababayan, all I'm trying to say is inspire nyo sarili ninyo, be positive in life, whatever you are, kumbaga, pinagdadaanan ngayon, ay sana malampasan nyo po, mga kababayan. And let's support each other po. Ano po, mga kababayan? So, suportahan po natin ang bawat isa. Kung kinakailangan ng tulong ng kabayan po natin, kaya kinakailangan nila ng advice, friendly advice, then by all means, let's help them po. Kung meron po tayong kakilala, katulad ko po, meron naman po akong mga kilala rin na mga immigration consultant na maaaring makatulong sa inyo ng expert advice, then by all means po, I would be happy to recommend them to you po. Siyempre po, itong mga immigration consultant po na ito, ay yun po yung kinabubuhay nila. Kaya in reality po, meron po kayong babayaran kung naghahanap po kayo ng expert advice. Pero kung hindi nyo naman po kailangan ng expert advice, then by all means po, available naman po yung mga resources na pwede nyo pong i-check. Always po, basahin nyo mabuti, lalo na yung sa Government of Canada website na canada.ca, or para po mapag-aralan nyo po. Na it's a matter of basahin nyo po, intindihin nyo po yung mga rules, mga requirements for you to become a permanent resident here in Canada. So, kasi available naman po yung resources na yan eh. At sinasabi nga po ng canada.ca na hindi nyo po, kumbaga hindi po nila nire-require na kayo ay mag-hire ng mga immigration consultants. Nga lang, itong mga immigration consultants din po naman ay, kumbaga, experienced na po sila. Pinag-aralan po talaga nila ito. Ito po talaga yung linya nila. Kaya naman po, they are, syempre, dahil ito po ay business, they are asking for fees for that. Okay? So, hanggang dyan lang po muna for today, mga kababayan. I hope na this video is making sense to you. And I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa po kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.